Nanatiling nakapikit ang pusa. Kaawa-awa namang nanlaki ang mga mata ng bata. Nanginginig ang kamay niya. Bumangon ang schoolboy. Isang matalim na dash forward ang ginawa niya nang malapit na ang kanyang kalaban. Naisip ng morena na gusto niyang kunin muli ang pusa. Hinawakan ng psychonaut student ang kanyang kalaban sa shirt. Sa sumunod na sandali, idiniin niya ito sa dingding. Pumikit si Jiwoo at ibinaba ang ulo, idiniin siya sa dingding. Tinanong ni Wyan kung aling grupo ang nagpadala sa kanya, nagngangalit ang kanyang mga ngipin, tinanong ng bata kung ano ang ibig sabihin nito. Napataas ang kilay ng lalaki sa gulat. Lahat ng alaala na nauugnay sa kanyang kaklase ay nag-flash sa kanyang ulo, bumaba ang kanyang tingin, tinanong ng morena kung hindi ba siya kabilang sa mga humahabol sa kanila. Malungkot na nagsalubong ng kilay, sumagot ang mag-aaral na hindi niya alam kung ano ang kanilang pinag-uusapan. Ibinaba ng psychokinetic na estudyante ang kanyang mga kamiseta. Bumagsak si Jiwoo sa lupa. Inakala ng binata na inosente ang kanyang kaklase at aksidenteng nasangkot sa mga nangyayari. Muli niyang hiniling na kalimutan ang lahat ng nangyari. Hinawakan ng bata ang kanyang leeg. Ibinaba ng pusa ang mga tainga nito. Umalis si Wyan sa eksena. Ibinuka ng schoolboy ang kanyang bibig. Napayuko ang bata, sinisisi ang sarili sa nangyari. Napaawang ang labi ng bata sa pagkadismaya, iniisip na dapat ay iniwan na niya ang pusa sa bahay. Napaluhod siya habang inaalala ang lahat ng pangyayaring nauugnay sa pasang ito. Nanginginig ang labi niya. Isinandal ni Jiwoo ang kamay sa dingding, bumangon. Tumingin sa harap ang bata. Ang sinag ng araw ang nagpapaliwanag sa mga bubong ng mga bahay. Shiengan malawak, bumagsak sa sahig. Ang ginger cat na tanto na siya ay natulog sa buong araw tumingin sa paligid. Nagtaka ang awakened one kung bakit hindi pa bumabalik ang kanyang kaibigan, dahil may sinabi siya ng kalahating tulog ang pusa. At naalala kung paano dinampot ng bata ang gray cat at sinabing natagpuan ang may-ari nito na nakasandal ang ulo sa kanyang paa. Ang awakened one ay nagpasya na ito ay parang kainahinala, na iniunat ang kanyang hulihan na mga binti. Napagtanto ng ginger cat na ilang oras na ang lumipas mula nang umalis ang kanyang kaibigan. Bumangon si Kaden sa kanyang mga paa na hindi nasisiyahan, lumabas sa likod bahay. Naisip ng awakened one na ang kanyang kasama ay nakakainis minsan. May isang street lamp na nasusunog sa labas ng isang asul na pinto ay nakatago sa eskinita. Nanlaki ang mata ng matanda sa gulat, itinaas ang mga kamay. Natuwa ang lalaki na natagpuan ng kanyang estudyante ang pusa na tumatakbo palapit sa kanya. Ang psychokinetic ay nagulat na ang kanyang protege ay naging kapaki-pakinabang, at sinabi na palagi niyang pinamamahalaang gumana ng maayos kung gagamitin niya ang kanyang utak sa pagbubukas ng hola. Ang scientist ay tumawa at sinabi na sa wakas ay maaari niyang ipagpatuloy ang kanyang pananaliksik, na iniwan ang gray cat sa likod ng mga rehas. Sinabi ng matanda na ang iba pang mga test subject ay namatay din bago sila makapagpakita ng mga resulta. Nakangiting may mali siya, napagtanto ng lalaki na hindi na niya kailangang mag-alala tungkol sa mga eksperimento. Inilagay ang kanyang mga kamay sa kanyang sinturon, tinanong niya kung paano natagpuan ng estudyante ang pusa. Sagot niya na hindi niya sinasadyang natagpuan ng taong nakapulot nito at kinuha ang hayop sa kanya. Sa pagbabalik tanaw, tinawag ng psychokinetic ang kanyang kasamahan na isang maswerteng lalaki, at tinanong kung ano ang nangyari sa isa na pumulot sa pusa, at kung siya ay patay na, mayroong isang mapagkukunan ng ilaw sa silid. Sumagot ang lalaki na ang tao ay nakatakas, na nakapikit sa sama ng loob. Sinabi ng scientist na mas mabuting patayin siya, dahil napakahirap na mahuli siya, dahil ang kaaway ay may kakayahang kumilos ng mabilis, nakatingin sa malayo. Ang hiniling ng matanda sa estudyante na alagaan sa susunod na pagkakataon, ipinatong ang kanyang kamay sa balikat ng binata, pinuri siya ng lalaki para sa kanyang mahusay na trabaho at nagpasalamat sa kanya para sa pamamahala upang ibalik ang eksperimentong sample.
na nagpasya na huwag mag-aksaya ng oras. Ang psychokinetic ay umalis sa silid upang simulan muli ang kanyang pananaliksik. Wu at tumingin sa malayo, binuksan ang pinto, sumigaw ang scientist na nalutas na ang lahat ng kanilang mga problema at umalis na. Tahimik na tumingin ang lalaki sa hola na nakahiga sa loob ng pusa nang walang kaunting paggalaw. Isang street lamp ang bumukas sa labas. May narinig na paulit-ulit na paghinga. Sumilip si Jiwoo sa isang sulok, siguradong nakapasok ang kaklase niya sa partikular na gusaling ito. Nakataas ang kanyang kilay, nag-isip ang bata kung kaya niyang ililigtas ang pusa, dahil kailangan pa niyang gamitin ang kanyang kakayahan kahit isang segundo para maabyutan ang morena. Biglang napalingon ang schoolboy na nakaupo sa hagdan sa harapan niya. Tinanong ng matanda kung ano ang gusto niya. Mga saranggola. Nanlaki ang mga mata, at idiniin niya ang sarili sa salamin. Nakatingin ang pusa sa display case, tila wala ang bida. Iniisip niya kung saan nawala si Jiwoo sa mundong ito. Tumalon si Kaden mula sa mga kahon, maingat na dumapo sa kanyang mga paa, iniisip na hindi siya mag-aalala tungkol dito. Mabagal na naglakad ang pusa sa kalye, na nagsasabing hindi na bata ang bida, na nangangahulugang babalik siya sa lalong madaling panahon, at nagpasya na hindi niya ito ina. Nanlamig siya sa pwesto, hindi gumagalaw si Kaden sa sinag ng papalubog na araw na bumabagsak sa kanya. Ang pusa ay tumingin sa malayo, iniisip na ang katotohanan na hindi niya alam kung saan siya pinagkakaabalahan ng mga lalaki, lalo na't kailangan nilang maging mas mababa hanggat maaari sa ngayon. Napabuntong hininga si Kaden at nagpatuloy sa kanyang paglalakad, na sinasabi na kung minsan ang bayani ay hindi mabata. Dilat na dilat ang mga mata ni Jiwoo. Tumaas ang kilay niya, napagtanto na ito pala ang lalaking bumugbog sa pusa. Napaawang ang bibig ng bata sa pagkalito, at natigilan siya, hindi alam kung ano ang gagawin. Si Professor Delian ay nakaupo sa hagdan. Tinatanong niya kung ano ang ginagawa ng bida dito. Itinuro ng lalaki ang tagiliran, napansin niyang sa direksyon na iyon pupunta ang bata. Isang panginginig ang bumalot sa katawan ni Jiwoo. Daan lang daw siya. Tumingin sa kanya ang propesor, nagtatanong kung bakit nagsisinungaling ang bata. Gulat na napatingin sa kanya ang bida, sinabing ito ang katotohanan. Iniangat ng lalaki ang kanyang kamay sa kanyang mukha nang may pag-iisip, sinabi na nakita niyang nagsimula siyang tumingin sa ibaba mula pa sa simula. Sabi ni Delian na parang pamilyar ang lalaki. Napangiti ng matalim ang propesor, nakatingin sa iyo at inaalala kung paano niya dinampot ang pusa, na sinasabi na siya ang kumuha ng kanyang pusa. Tumangala sa kanya ang lalaki na may pag-aalalang tingin at nagngangalit ang kanyang mga ngipin. Tonelada ng dark energy na hiyawan ang lumitaw. Tumayo ang lalaki at itinuro ang kamay sa pagtakbo na susundan siya. Idinilat ng lalaki ang kanyang mga mata, napagtanto na nalaman ng propesor ang lahat. Isang maliit na pagsabog ang naganap sa tabi ng bayani, ang shockwave nito ay tumabi sa kanya. Gamulong-gulong si Jiwoo sa lupa, pagkatapos ay natagpuan niya ang sarili niyang nontog sa pader. Si Professor Delian, na inilagay ang kanyang mga kamay sa kanyang mga bulsa, ay nagmamadaling bumaba sa hagdan. Ngumiti siya ng nakakaloko, lumapit sa nanginginig na lalaki na nakahiga sa sahig at nagtatanong kung saan siya pupunta. Isang hakbang pasulong ang lalaki at natigilan si Weian na tumayo mula sa kanyang mesa na puno ng mga dokumento. Nakataas ang kilay ng lalaki sa loob, nakatingin sa malayo. Nakita niya sa screen ng laptop kung ano ang nangyayari sa labas na nakabroadcast sa pamamagitan ng CCTV camera. Tanong ni Weian kung si Jiwoo ba talaga. Sinubukan ng lalaki na sumandal sa kanyang kamay at bumangon. May dumudugong sugat sa kanyang balikat na nabahiran ng kanyang suit. Humihikbi sa sakit ang bida, nakatayo sa pagkakadapa. Dahan-daang lumapit ang lalaki kay Professor Delian na nakataas ang kilay, nagtatanong kung ordinaryong bata ba talaga ang bloodhound. Nakasquat si Jiwoo, nakasandal ang mga kamay sa lupa kapalit ng nakatayong bida. May maliwanag na silhouette lang.
Nagtaas ng kilay ang lalaki dahil sa gulat at nanlaki ang mga mata niya, binabantayan siya. Biglang nadapa ang bida at muling bumagsak sa harap ng mga mata ng propesor. Nanlaki ang mga mata niya, napagtantong hindi siya sinunod ng mga paa nito. Inilabas ni Delian ang kanyang kamay sa pagsabog, itinulak ang lalaki pasulong. Tinanong ng lalaki kung saan ito pupunta. Lumipad pasulong ang bayani ng ilang metro, sinipa ang alikabok sa hangin. Napangisi ang lalaki at tumawa. May bumukas na pinto sa likod niya at bumungad si Wayne. Iminulat ng lalaki ang kanyang mga mata at nanlamig. Hindi gumagalaw si Shu na nakahiga sa harapan niya. Lumingon ang propesor at tumingin kay Wayne, napansin niyang may dala itong buntot. Ngumiti ang lalaki at naglakad patungo sa bayaning nakahandusay sa lupa, at least nahuli ka nila. Bamuka ang bibig ni Wayne, at kumunat ang kanyang mga kilay, habang tinitingnan ito. Sinipa ng propesor ang katawan ng hindi gumagalaw na bayani sa likod gamit ang kanyang tiyan sa paa, ipinasok ang kanyang mga kamay sa kanyang mga bulsa at patuloy na itinulak, sinabihan siyang bumangon. Yumuko ang lalaki at niyakap ang sarili. Napataas ang kilay ng lalaki sa pagtataka, nagtatanong kung iyon lang ba ang kaya niyang gawin. Nanghihina na siya pagkatapos ng isang suntok lang, nagtaka siya kung bakit mahina rin ang tracker. Siyan, tumangala at nagtanong kung peke ba niya ito para maghanda sa pagtakas. Ngumiti ang propesor at inilahad ang kanyang kamay na may maitim na enerhiya na malapit ng hampasin muli, sinabing hindi nila iyon papayagan. Napansin niya na sobrang nakakainis kapag ginamit ng bata ang kanyang kakayahan sa Awaken. Nagsalubong ang kilay ni Wayne, sumisigaw na malamang mahina ang bida dahil sa pakikipag-away sa kanya. Hindi niya magagamit ng maayos ang kanyang kakayahan. Kahit noon pa, ang bata ay nakatayo doon sa gulat, pinapanood ang master na itinaas ang kanyang paa. Para hampasin, nagtatanong kung bakit hindi nagsasalita si Jiwoo. Ipinikit ng bayani ang kanyang mga mata at ibinuka ang kanyang bibig, sinusubukang ipagpatuloy ang paghinga. Wayne na nakabuka ang bibig, sumigaw sa sama ng loob, tumatawag sa guro. Napatingin sa kanya si Dahlia na nagtataka, natigil ang nakataas na binti sa hangin at nagtanong kung ano ang nangyari. Hiniling sa kanya ng lalaking nakatayo sa harap niya na itigil ang pagsasabi na ang bayani ay hindi isang bloodhound na sumunod sa kanila. Nataranta namang tumaas ang kilay ng lalaki, tinanong kung ano ang sinasabi niya at kung ano ang ibig niyang sabihin sa pagsasabing hindi bloodhound ang lalaki. Tumayo si Wayne sa gilid, sinabing baka si Jiwoo ang kumuha ng pusa, pero hindi bloodhound. Ang propesor ay lumingon sa kanya, nagtatanong kung anong uri ng kalokohan ang kanyang sinasabi dahil siya mismo ang nagsabi na ang pusa ay kinuha ng mga bloodhound, at ngayon ay sinabi niya na ang lalaki ay hindi isang bloodhound. Tinaas ng bida ang kanyang kilay at tumingin sa ibaba, sinabi na ang lalaki ay nagising, ngunit hindi isa sa mga humahabol sa kanila. Tila kinuha niya ang pusa matapos niyang makitang inaabuso ang hayop. Nagtaas ng kilay si Delian sa pagtataka at tumingin kay Chuwoo na nakahandusay sa lupa, nagtatanong kung ganoon nga ba talaga. Napataas ang kilay ng propesor nang mapansin na parang pamilyar sa kanya ang damit ng bata ngayong nakita niya ito ng malapitan. Tinanong niya kung bakit, at nakatayo sa tabi niya, kung ang bayani ay nagpunta sa parehong paaralan bilang kanya, kung saan ang bata ay sumagot na sila ay nasa parehong klase. Kumunot ang noo ng lalaki, umaasam, sinasabi na kung totoo ang lahat ng sinabi ni Wayne sa kanya, noon pa man ay nagsinungaling na siya sa kanya. Hindi nasisiyahang tumingin si Delian sa bata, nagdilim ang ekspresyon nito. Wayne lowered his head guiltily, saying that he's sorry dahil akala niya madali lang since nabawi niya ang cat. Ang propesor gritted kanyang ngipin, nagtatanong, how dare siya magsinungaling sa kanya. Iniabot niya ang kanyang kamay paarap. 2 toneladang dark energy ang sumugod mula sa kanyang palad patungo sa bata. Ibinalik ng agos ng enerhiya si Wayne, tinamaan siya sa dibdib. Tinamaan ng bata ang likod ng kanyang ulo sa pader na bato.
Bumagsak siya sa lupa, nanginginig ang buong katawan, hinawakan ang kanyang ulo gamit ang kanyang kamay.